Hola, amigas, amigos, buenos dias! So there was so much talk about anything Randomly. Sometimes pag walang plano, mas okay ata. Oo. Because it comes Parang kami naturally. nag-podcast. Parang podcast to, guys, no? We just want to have a formal opening. Yes. Although na-film na namin, tapos na. Yes. So just saying na Sana mag-enjoy kayo sana ma-enjoy nyo. Because with our chismis I feel and like- thoughts. yeah, I feel like ang daming pwedeng ma-pick up. Oo, sobrang dami. Ang ganda. And, And if you want a podcast videos, oo nga. Diba? Ang madaldan yung Mommy Heidi. gagawa daw siya ng podcast. Oo. Anyway, we Diba? talked about a lot like manifestations, friendships, breaking down, evil eye, to Nasabi. relationship. Comment below, guys, if you want to share something, no, na nag-resonate din sa inyo Yeah. din. Violent reaction, opinion, Yes. ganon. Ganon. Constructive, you know. Even unconstructive, charot. Okay. So actually, guys, we're on board Airbus A380. Ito Wow. yung dream flight Favorite plane. namin. Yes. Ito, guys, yung 2 floors. Tapos merong Sky Lounge. Watch the video. Arrivederci. Bakit ka umabot sa manifestations? Wala kasing nagkukwento ako na I am happy and grateful. Sabi ko kasi sa kanila, diba, nung nag-Europe tour the first time last January, sabi ko, I want to be back, but this time, Barcelona. Barcelona. Alam mo, napansin ko, si Mommy talaga, anything na nababanggit niya, nagkakatotoo talaga. Weirdly, guys, I swear. There's something about Mommy Heidi's manifestation. Siguro yung ano niya, parang may ano sa heart mo, no, na gusto mo talaga. The desire is strong. Yes. Ang signal is medyo maano. At ang Malakas guardian, transmitter. oo, at ang guardian angel niya laging, okay, gagawa natin ng paraan, ganon. True. A lot of times, guys, there are days na parang gusto kong mag-Taiwan, ganon, di ba? Pero, guys, after a while niya sabihin, siguro after a month, may it be weeks, or even 3 months after, besh, meron Darating yung kaming project. As in, Anytime. ang dami talaga. So, sabi ni Mommy, gusto niya mag-Europe, di ba? Gusto mo mag-Europe, but gusto mo sana mag-Barcelona. And, Oh my God, Barcelona. and dalawang work trip to, guys. Yes. Na talagang sobrang sakto niya. Pagkatapos ng isa, saktong-sakto next yung isa. Yes. Imagine niyo, isipin mo pa lang kung yung time nitong dalawang project na to hindi nagsakto, we cannot get both. Yes. Kaya Isa parang lang. Nakaka-touch na parang kamo, ano ba to? Is this some kind of a miracle? Kasi ang hirap niya i-marry Oo, sobrang hirap. Sobra. And, Another one, guys. Kwento ko lang, matagal na itong nangyari. Sabi ko, dream kong makapunta sa Amerika. Pero ang gusto ko, New York. One day, bukas ko ng laptop ko, oh my God, pinapapunta ako ng head office namin sa New York. oh my Saan God. ka? So, tingin ako, oh my God. Parang Nagulat ka. Nagulat ako. Anong subject nung Totally. email? May nakalagay na New Work York? meeting in New York. Oh my God. Gulat ako, B. Sabi ko, parang napatayo ako, tapos umiikot-ikot ako. Totoo ba to? New York, ganyan. So, parang nakakatuwa lang na pwede Yes. naman kasing US pero hindi sa New York. Gets, Diba, gets, ito nga kita. pwede rin naman Europe pero hindi sa Barcelona. But still, I will be open to that. Pero Yes. Barcelona, yung mga sinasabi ko, nagkakataon. Totoo. Alam mo, bukod sa manifestation, yung lagi mo siyang parang nagtithink ka ng positive towards that manifestation. And may isa pa, kaya si Mommy talaga, feeling ko isa siya sa mga pinakamalakas sa manifestations, guys. Kasi yung Korea ko, sabi ko, Mommy, alam mo yun, ang dami ng pinagdaanan para makamove ako abroad. Mommy, sige na, i-manifest mo na, ikaw talaga yan. Natatawa ako sa kanya na parang sinasabi sa akin ni Hazel, parang may kaya akong magawa. Oo. Sabi niya sa akin, anong ba, manifest mo na to? Ano na? Parang nai-stress na kasi siya. Sabi niya, Oo. paano ba to? Oo, ginaganon ko naman siya. Pero parang nawi-weird lang ako. Minanifest mo ba? Kasi baka minamanifest niya the opposite way para di ako umalis. So, nakikiusap ako sa kanya, Mami, i-manifest mo na makalipad ako. Baka naman minamanifest mo, magstay ako dito. Umaming ka, anong manifestation mo? Siyempre, minamanifest ko is yung gusto mo, yung makalipad ka. Well, speaking of manifestations, meron naman din kaming eme kanina sa Dubai Airport. Ito. Twinning kami. Ayun na. Sobrang weird. All about evil eye naman, Mami. No? Evil eye.
Well, ako kasi, Ay, hindi. Speaking of manifestation, oo. meron pa isa input mo dun yung parang hindi mo sasabihin yung mga plans mo. Kasi nga, minsan may mga evil eye na nakaabang. Minsan malakas lang yung ano nila. Related to manifestation, generally, hindi naman ako somebody na Makwento. hindi naman sa hindi makwento. Parang I say it naturally. Ibig sabihin parang hindi ko siya sinisecret eh. Hindi ko siya hinuhold. Parang I'm very outspoken. I want to go to Barcelona the next time after in this Europe trip. Ganun ka. Oo. Oo, siya ina-announce niya sa Ina-announce ko siya. to the world na gusto niya. Pero iba naman kasi yung mga pagkakataon na something that I've been wanting and really working on, yun naman yung kinikip ko with myself. Case to case din. Pero pagka mga, I don't know, kung saan ang borderline, no? Yun nga. Ako kasi sa social media may nabasa ako na kapag meron ka talagang dreams or may mga plans ka, wag mong i-announce until malapit na or nakuha mo na siya. Kasi Very true. backed by science siya, mami, na kapag lalo mo siyang sinasabi, mas lalo siyang hindi natutuloy. May scientific reason eh. Nalimutan ko lang. Oo, marami rin akong nababasa sa social media na nakikita ko lang. Parang, people has the tendency to ruin your Plans. Unintentional or intentional. Yes. Oo, hindi naman necessarily intentional na i-ruin, no? Pero sometimes, People are not happy with what you want to achieve. May mga May ganon. mga ganong Oo. instances, no? Well, hindi naman lahat, guys. I don't want to generalize it, but yun yung madalas nakikita. O, yun nga, sabi mga backed by science. Ako naman, yung backed by science na sinasabi ko, mami, is if you tell something like yung mag-move ako abroad based on science, ang sinasabi nila, ang analyzation ng mga psychologists is kakasabi mo, feeling mo nangyari na siya. So, mas tatamarin ka na, mas hindi mo na siya gagawin, and parang something like that eh. Sabi ka ng sabi, para tuloy feel mo, True. nagawa mo na, wala na. Merong explanation eh. So, parang all the more na yung parang meron kang desire na parang gusto mong gawin, dapat you have to keep it with yourself. Pagka the more nga daw na nire-recite mo to everybody, parang Something no? Very, meron very something. science. Pero, yun lang, the reason why na hindi ko rin talaga in-announce yung very special move ko na yun. Kasi, Kahit ako hindi ko din i-announce. ay, ikaw, kung meron ka din. Gusto ko done deal na. Alam mo, sometimes si mommy, meron siyang mga work din and may mga plans siya na hindi niya muna sinasabi sa akin. Not until parang planchado na. Napapansin kita, hindi mo talaga sasabihin din sa akin, anak mo na ako, no? Pero nafe-feel ko, parang meron tong niluluto dyan sa may something. Maya-maya sasabihin na niya, nag-book ako ng flight. Ganon siya. Something like that. May work ako with ganyan. Ganon niya sasabihin sa akin. And also, parang evil eye, mommy. Do you believe Yes, in actually, evil eye? First muna yung mga charms. No? Alam mo ako, naniniwala ako sa mga charms. Parang there's nothing wrong to believe with it. Yeah. Like for example, nga nagpunta ako ng Japan, I went to the mga shrine na yan, diba? And then marami silang binibentang mga charms doon. Kahit naman hindi pa tayo taga social media, even before, diba, pag nagta-travel tayo, bumibili na ako. Mahilig ka talaga. Mahilig talaga ako. Saka naniniwala ako sa gano'n. Ba't yung evil eye, parang hindi ka naman naniniwala? Sa evil eye? Parang hindi ka fan. Kasi yung lola ko, guys, lahat ng corners ng kwarto niya, sing-sing, kwintas, bracelet, anklet, Oo. Pati yung Tita Jill. pati keychain, may evil eye. Yung tita ko naman sa bahay niya, sa gate niya, sa labas ng gate, Oo, meron na. napakalaking evil Sa hindi lang eye. yun, ang dami-daming mga evil eye. Before, hindi ako naniniwala. Hindi siya hindi I naniniwala. want to change the word, hindi naniniwala. Hindi ko lang pinapansin. Parang I don't dwell on, ay, kailangan ko yan kasi maraming mga bad around, mga Oo. bad juju around me or something like Oo, that. yes. Parang I feel like I am more confident Mm-mm. na hindi ko siya need. Ganun. Yes, hindi mo siya Oo. need. Ako naman, na-influensyahan lang ako ng lola ko. At the same time, parang uso talaga siya lately sa... At some point, dumating uso talaga Sobrang yung uso evil siya. Lahat ng stores, nagtitinda ng evil eye. And more than anything, gusto ko nang muna i-add, mommy, is I grew up in a household na naniniwala sa feng shui. Kasi Chinese family and every time talaga, di ba, nasa ongpin kami, nagpapakung ano-ano kami sa life. So, noon pa lang, medyo naniniwala na rin ako sa mga charms and ganyan because of our, tradition and culture na nakasanayan namin. Anyway, so ayun, yung evil eye naman, pinadalan lang talaga din ako ng isang brand. So, sinuot ko lang siya. Sabi ko, ano ba tong evil eye na to? Tapos sabi nila, protection mo yan kapag may mga evil eye, like mga inggit, mga May taong mga bad intentions sa'yo. oo, minsan naman unintentional,
malakas lang yung energy ng tao, bigla kang masasama sa bad energy. It's like a protection Oo. charm, gano'n. So sabi ko, sige, suot ko, deadma, ganun. Sabi nila na pag nag-crack daw yung evil eye mo, merong someone na nagwi-wish sa'yo ng harm or may someone na unintentionally ano sa'yo ng harm and pinrotect ka ng evil eye na yun, imbis na sa'yo mangyari. Nung nasa Korea ako, paggising ko na lang, be, wala na yung evil eye bracelet ko. As in, Suot mo siya? suot ko siya, Oh my be. God. And parang ako, be, hindi naman ako nagtumambling. Sana kung nasabi. O kaya bumangga, Bumangga. sumabit, ganun nga. Wala, be. Sobrang weird niya. So, nung nasa Korea ako, I feel empty. Tapos parang kinakabahan ako. Oo. Parang there's something na may nafe-feel ka. Yes. May whole week ako, ever since nung evil eye, umuwi na ako ng 4 o'clock. It doesn't matter kung gutom ako or busog ako. Hindi ka Pero nagpapagabi. hindi na ako nagpapagabi. 4 o'clock nandun ako kasi 5 medyo dumidilim na. And ayun lang, parang medyo na-stress ako na ewan ko kung tama ba tong mindset na to. Kasi parang as a person, generally, wala akong hindi pinapaniwalaan. Sa akin kasi parang hindi ko binibigyan ng big deal yung mga bagay para isipin pang totoo ba to o hindi ito totoo. Para sa akin, the fact na nandiyan yan. Like for example, Omamori, di ba? Sa mga Japanese shrines. Hindi ako yung tipong, hindi man yan totoo. Ganto, gusto lang nilang kumita, blah, 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 blah. Hindi ganun yung mindset ko. Parang niisip ko, the fact na nandyan yan, somebody has proven that. Yes. So, babay ako, ganon. Yes. Anything in this world na merong mga something, naiisip ko siya, pero hindi ko siya feel kontrahin. Oo, kung kontra hindi, okay. Okay, nandiyan siya, it's fine. Kung ayaw mo, okay. Similarly with Evil eye. with evil eye, hindi ako naniniwala. Kaya sa akin, like for example, meron akong kakilala, apektado siya sa mga napopost ng mga ibang tao sa social media. Ang hilig niyang i-block yung kanyang Facebook o kaya follow, block people, and so on and so forth. Parang feeling ko, bakit ganun yung mindset? Bakit ganun yung attitude? Diba? Parang, kunyari, ikaw, nag-post ka. Tapos ako nakita ko, wala naman akong pakialam dapat sa pinost mo dahil Post mo Facebook yun. Kasi for me, dati ang Facebook, and even my Instagram is like an album to me. Parang natutuwa akong balikan Yes. yung mga pangyayari sa buhay mo, diba? Para siyang, roadmap, history. So, parang post ko whatever I like. Pero para for somebody na mainis ka, nainis ako sa'yo, post ka ng mga travel. Hindi ako ganun. For me, I don't mind other people's business. I mind my own. And you do things for you, hindi para sa ibang tao. So, if you upload a photo of you na maganda ka, nandito ka sa planes, para sa'yo yun. Hindi yun para sa ibang tao. And it's a nice thing naman, no? Iba-iba kasi yung journey natin. Parang you cannot always compare people, circumstances. Yes. Kanya-kanya tayo pinagdadaanan at hindi natin alam kung anong nangyayari sa ibang tao. Yes. Tsaka not everything on social media is, as it is, yun na yun, di ba? Oo, na magkukonklud ka na yun. Parang Yes. it's just bit and pieces of that person's life. Parang kasi ang life, pagka masyado mong ina-analyze, tapos bibigyan mo na lahat ng bagay ng big deal, parang mahirap. Mahirap for... Parang mahirap, ang dami mong issue. Ibig sabihin, kumbaga parang kahit sa ibang tao may issue ka. Bakit mo may issue sa ibang tao? Na ano ka ba? Siguro meron lang talagang mga taong ganun, mommy. So, parang, just live your life, ganun. Eh, di dead man na lang din. Pero one thing, no, I have to say is, it helps to mute people sometimes. Especially kung you feel like nakaka-anxiety na ganyan and all, you don't wanna see that people, you just mute them. So, yung kakilala mo, sana naman hindi nang bablock agad. More on, mute mo na lang kung ayaw mong makita yung mga post niya. Ganun. Ganun. Hindi ako nang mute. Para kasing generally talaga wala akong pakialam. Ang saya. Parang I don't mind ibang levels yung parang crossing the line. Yes. Di ba kasi tayong mga tao, meron naman tayo siguro pasensya lahat no? Ako talaga mahaba pasensya ko. So, parang generally, I don't mind. Extreme cases na lang yung talagang gusto kong i-block or something. Pero hindi rin ako may mag-block. Nakataga mo naman yun. Hindi siya may Siguro yung mga ibang tao, they are not so busy doing their thing. That's why they mind other people's business. Pwede rin. Nakakatawa kasi umabot na kami dito sa conversation na to. Na kanina manifestations naman. Manifestation, napunta sa charms, di ba? Napunta na sa evil eye, pagtapos napunta na sa blocking ng social media. Yes. Ang masasabi ko lang is, papunta na dito, tatanungin na kami ng lunch. So, kumuha muna tayo ng lunch. Sige, kuha ka na.
Ano kami dito? Kung ano yung order niya, yun yung hindi ko order. Yes, dapat laging magkaiba so we can share. Nasanay na ako sa ganun. Share ko lang o mamili ka ng dalawang order natin. So yung boyfriend ko, hindi siya ganun. Nasanay ako sa household na ganun. True. Sabi ko, ito order ko, ano order mo? Share tayo, very palit-palit much tayo. Filipino. Sabi niya, hindi, ito order ko to. Oo, parang, gets ko yun. Tapos ubus na. Which, meron na naman tayo ano dyan. Ayun nga, kaya naghanap ako sa Dubai Airport kanina ng Evil Eye bracelet. Kasi marami dito nun eh. Oo, actually, sa Middle East nag-originate ang Evil Eye. Evil Eye. Binili rin niya ako, guys. Ayan, Nakakatawa kasi nung una parang hindi siya bibili. Tapos sinabi ko sa kanya na nag-crack yung akin. So maya-maya nakitingin na siya. Tapos dala-dala niya na rin sa cashier. Parang, hindi ako naniniwala. Parang ano lang. Wala lang. Wala lang. Alam mo naman ako, di ba, pag may gusto ko, talagang Mm-mm. gusto ko naman, bibilin ko naman eh. Pero, bumili na lang din. Tapos sinuot ko, wala lang din. Wala naman din mawawala eh. No? Yan na nga. So, speaking of, sinasabi mo kanina sa mga ordering ng food, di ba? Nasanay ka sa household natin. Na minsan kapag nag-order, anong gusto mo? Yung dinidictate ka, ito orderin mo, sa ako ordering ko. Ito, yung parang ganun. Tapos napansin ko din kay June na siguro baka sanay din siya sa household na pag nag-order sila, kanya-kanya sila. Oo, kanya-kanya sila. Oo, di ba? Kaya nga pag bumibili sila ng Bibingka. kung ilan sila sa bahay, ganun karami yung bibingka. Oo. Sa amin guys, 4 kami sa bahay, isang bibingka lang, tapos may isang puto bongbong. That's it. Share na kami doon. Share kami lahat doon. Kasi iba naman yung level din kasi ng eating natin. Napansin ko naman din kay Jude, iba din yung level of eating. Oo, iba din naman. Well, depende kung saan ka nga talaga lumaki, yung upbringing mo with your decision. Yes. Pansin ko na din, at some point, na influence ka na rin ni Jude na you want to order what you want. Minsan, di ba kuwari? Oo. Isel, order mo yung ganito. Hindi, mami, order ka na din yan. Tapos, order mo yung gusto mo. Which is okay din naman. Oo. Yun lang. Kasi lalo na ngayon na malaki ka na, di ba? You earn your money, you have naman money to pay. Pansin ko kasi, ganun ka diba, sa pag-order ka ng food, napakarami. Kasi ma-influence ka na rin ng mga ibang people na this is how it should be. Oo. Diba? So sa akin naman, okay lang naman yun. Basta wala lang sanang matatapon, wala lang sanang susobra kasi still money spent, diba? Should not be money waste. Wow. Parang sana walang penny na nasasayang. Kasi diba lahat pinagtatrabahuan, di walang libre sa life. True. May ganun, ang daming hanash. Meron na naman ako naisip because of the word libre. Oh, ano? Mahaba na to. Oo nga eh. Ano to, podcast? Parang feeling ko isang video to. Oo nga eh, no? Yung chikahan na. Well, Ano mo, na namang as you libre? age, tsaka nagkakaedad ka na, yung mga things in life that are free, mas ma-appreciate mo. I mean like, Hindi ko gets. Anong Okay. free? Anong things in life? Isang ang dami. free in life Okay. na Ano, mas like- appreciate mo. Number 1 is friendship. Diba? Wow. Ang daming libre sa mundo, guys. Like rest. Gets. Yun na yung mga na-appreciate mo Yung mga na. bagay na hindi mo kailangan bilhin. Things that are precious in life. Oh my God, ang ganda ng Family. sinabi mo. Di ba, B? Friendship, family, rest, ganyan. Minsan, syempre, I don't have an 8 to 5 job. Yung trabaho natin is, well, based on demand and flexible yung time. Depende sa kung kailan mo gusto gawin. Parang I feel like privilege ako na I don't need to wake up early and do the hassle of commuting. Tapos, kailangan ko mag-time in, mag-time out, yung mga ganyan. So, parang, ang swerte ko naman na hindi ko na ito kailangan gawin. Diba? Tapos, masarap ang tulog mo, diba? Masarap ang ulam mo. Meron kang kaibigan na pwede mong ma-vent ng mga issues mo, diba? Yes. Yun yung mga nakakawang bagay. Hindi na ngayon yung, kailangan meron akong mamahaling bag. Totoo. Alam mo, siguro yung mga luxury, naisip ko lang din na at some point, They're fun to have. yeah, they're fun to have. At some point, we're into it. Pero naglilipas yung time na you're really into like, ay, gusto ko. Sasawaan ka din. Yes. And at the end of the day, marirealize mo, kailangan ko ba ito sa life ko? Yes. Diba parang hindi, kailangan ko lang naman ng 1, 2 bag, ganyan. May isip mo na, kung nagkakaedad ka na, yan na ba ang nag-iisip mo? Kung may pace ng life lang na you're into this, tapos nag-i-evolve din. Because different times in your life, nag-iiba-iba tayo, nag-i-evolve tayo as a person. Yes. Okay, ayan na naman, meron na naman ako naisip. Ano na naman? Minsan, no matter how you plan, ang daming mga variables na Unforeseen. oo, unforeseen and hindi mo makontrol, beyond your control. So, ayun. Well, generally in life, gano'n naman, di ba? Actually. Hindi naman lahat ng gusto mo mangyayari. Maraming bigla na lang sumusulpot. So, pagka gano'n, ano dapat? Ikaw, as a Gen Z. Pag ganon, ako nasistress ako.
na-anxiety ako. Ikaw? Wala. Hindi, yes. Life But goes on. yes, life goes on, definitely. Kahit ano naman mangyari sa buhay. Pero siguro, magkaroon lang tayo ng mindset ng flexibility. Parang lagi na lang sigurong ilagay sa isip or sa plans na hindi lahat pwedeng mangyari exactly as you wanted. Yes. Yung parang meron ka laging reservation. Yes, gusto ko to ganito. Pero may reservations lang na, okay, kung di mangyari, edi, eto na lang. Basta yung word na flexible, it's very Important. o medyo may lalim siya. Huwag ka na agad munang ma-anxiety. Sunod mo na after na ng flexibility, saka ka na lang i-manage mo yung anxiety. Kapag nag-anxiety ka agad. Ako nagbe-breakdown ako, guys. Hindi ko naman napipigilan. Actually, alam mo, etong year na to for me is very complicated, yes. Pero more than that, masyado yung tama sa akin in terms of mental health ba yun? Ang daming instances na pwede ka nang mag-breakdown, pero ang nagiging natural body reaction ko is like not to mind it. Ay, ganun ka. Kasi parang darating ka pala sa point, like kuwari, everything is becoming overwhelming, everything is getting too much, guys. Siyempre, with that kind of scenario, talagang parang sasabog ka na eh. It's either parang gusto mo na lang mag-evaporate a sort of. Ayaw mo namang mangyari, pero naiisip mo na, how can I pass this phase or this Challenges. chapter, for example, or this stage, or this time, ganyan. Sa akin is, hindi ko na naiisip yung ibang mga consequences except sinashutdown ko na yung sarili. Ay, ganun ka. Kasi hindi ko na kaya. Para kasing ang nakikita ko, knowing myself, yung body ko will suffer. Yung word na breakdown, baka totally na ako bumagsak. Ganun. Yung parang hindi mo na kayanin mag-pass out ka na for some reason. Ako Yun yung naman, dating sa akin. Ikaw? may feeling ako na mali yun, na hindi mo na lang siya minamind. I think communication is always the best solution. Like, kung meron kang problem or something, you have to communicate. Kailangan mong sabihin at ayusin. Kasi, pag nagpatong-patong yan, ang hirap ng ayusin. True. Kapag tumagal na, parang ang hirap ng ibalik yung dati. True. Pero kung sinabi mo siya agad and nabigyan siya agad ng conversation piece, I think it would may Understood. chance pang bumalik or mag-improve. Yeah, gets ko yun. Not all people has somebody to say it. I mean, Gets. you have somebody na mapagkakatiwalaan para sabihin mo what's in your mind, what's in your heart, what are you feeling exactly. Parang hirap makahanap. Meron siguro, but sometimes ang nangyayari kasi is your own battle. Parang sa akin, levels. Pag doon ka na sa extreme, hindi ko na talaga kaya. Isa-shutdown ko na yung sarili ko. And then, Oo, parang hindi ko na siya, well, medyo pangit yung attitude in a way na parang masasabi kong let it be. Pag pipilitin ko, parang ipupush ko yung sarili ko. Ang feeling ko, babagsak ako eh. Ako yung talo. Hanggang kaya ko pa, i-manage ko yung emotion ko, yung sarili ko, na hindi ako umabot sa breaking down, isa-shutdown ko na yung sarili ko. ay ganon, ang galing, may ganon kang talent. Meron akong ganung mga Napansin ko nga, natural may ganon kang talent. process. Minsan may wall ka na parang wala ka nang naririnig, Oo. goodbye, ganon. Oo, parang gano'n. Siguro makakatulong kung marami kang support system. Meron kang mga friends, tayo ng mga tao. May mga kaibigan tayo, pero I have to say na iba-iba yung level ng pagtingin sa kaibigan. Oo. Meron akong kaibigan na ito talagang top secret, 101% hindi talaga lalabas pag sinabi ko sa kanya. Ito namang friends ko, wala, ito, chismosa to. Alam mo yun, yung pag sinabi mo mamaya nandoon na sa kapitbahay. Oo, may ganon nga. Alam mo, parang tansyado mo, of course, they are your friends. Assess mo sila, you know them well, di ba? Parang anak lang din. Siguro guys, kunyari may 4 kang anak. Iba-iba yung characteristics ng mga bata. Iba-iba sila as a person. Parang alam mo yung strong traits, yung weak points ng mga to. Minsan kung sino yung naaasahan mo, siya yung lagi mong uutusan. Mm-mm. Kasi parang feeling mo pag ito yung tusan ko, bilis gawin eh. Tapos na saka laging on point, perfect. Eto talaga to, pag inutusan ko, Diyos me, talaga nakakalimutan ko, wala ka namang magawa. Tatanggapin mo kasi siya yun as a person. Oo. Eh di syempre, hindi mo na siya uutusan o hindi mo siya bibigyan ng task na alam mong sasabit ka. Oo, gets. Similarly with friends, ganun din. So you have to, like, ang dami nang napuntahan, B. Oo nga. Diyos ko, ano ka Hindi kami pwede mag-podcast kasi yung podcast namin 24 hours, B. Guys, I don't know, siguro yung mga nasasabi ko lang are my life's Experiences. experiences and also mga
realizations in life. Minsan kasi, di ba, pag naka-experience kang bagay, okay, ganito pala dapat. Pwede rin kasi nakikita mo sa iba or napapanood mo, yung mga meron kang realization. Ako kasi, madalas meron akong mga realizations. Mga ganon. So, ayun lang. Natatawa ako, parang spontaneous yung bibig ko, Oo, sobrang dami mong hugot. And marami talaga siyang mga, minsan mga quote, minsan naman mga comedy na mga bagay-bagay, gano'n. May talent ako, Mare. Oo, may talent ka sa gano'n. I have my ginger ale. Cheers to the freaking work trip. Yes! Sarap. Ang lagi. Ito yung nasa pizza. Oo nga, yan. Masubuan mo na ako kasi nahihirapan na ako eh. Okay, alam mo, ganito, may naisip na naman ako. Mga bagay, or shall we say food na lang, no? I'm coming kasi dito sa olives eh. Like for example, etong olives na to, when I was younger, hindi ko siya kilala. Saka parang hindi ko siya bibilin kung ako mag-shell out ng money, right? Kasi hindi ko naman siya gusto. Diba? Pero habang lumalaki ka, mas nai-introduce sa'yo yung olives kasi nakikita mo sa ibang mga food. For example na yan, ay pizza pala siya nilalagay. O kaya diba sa ibang mga recipe na ganyan na Filipino recipe, diba? Minsan tatanggalin mo pa nga kasi ayaw mo, hindi ka sanay. Like today, may olives. Wala namang masama kung kahit hindi natin gusto, hindi mo favorite. But the fact, nandito naman siya. It's free. Why not try it? Okay, try it. I mean, like, kung hindi naman maubos, wala namang makukulong pag hindi naubos. Pero sayang. Gaya nga na sabi mo, money spent should not be money wasted. But we already spent the money to pay for the airfare. I eat The it or brand not. paid for it, best. Oh, yes. You know, the brand paid for it. Pero whether I eat it or not, walang nawala sa akin. Gets naman. This is my point. Para at least na-experience mo, natikman mo. Kasi baka nanonood ka ng TV, nakikita mo kumakain sila ng olive sa aeroplano. Ba't sila kumakain ng olive sa aeroplano, di ba? Ikaw din. Kasi minsan ang weird, pero anak, itong olive, healthy siya. In fact, dito galing yung olive oil. Healthy siya. Okay, fine. Meron ng tour, may Shorex na makikita mo paano ginagawa yung olive oil. Ano, pupunta tayo doon? Hindi. Parang hindi ako interesado. Kaya nga, alam ko namang hindi ka interesado, kaya hindi yun ang kinuha ko. Shorex. Puro gourmet tour yung mga kinuha mong Shorex, best. Yeah. So, masasabi ko lang, di ba, healthy yung olives. Wala namang bayad yung olives. Wala namang mawawala sa akin kung kakainin ko din siya. At kung hindi ko naman siya mauubos, hindi naman ako mape-penalize. Yun lang. Malakas ang tama ng nanay ko, guys, today. Napanood mo ba yung ano? Meron ako sasabihin bago mo sabihin yan. I don't think it will reach a point na very extreme na yung feelings mo kung nung una pa lang nag-communicate well ka. And kung una pa lang wala ka dapat expectations sa mga tao. Sometimes kasi you expect people to be this way to you. That's actually isa yan sa mga negative characteristics ko as a person na I expect people to do this kahit di ko sinasabi. When the truth of the fact is, dapat wala kang expectation in life para wala kang disappointment. Yes, kasi Diba? iba-iba yung mga tao eh. So, kung may expectation ka, kailangan mong i-lay down, kailangan mong sabihin, just so hindi ka ma-disappoint. Kasi parang lahat magbabackfire sa'yo at the end of the day. Oo. Right? Gets. I know that's my worst point. Kasi parang ina-assume ko alam, ina-assume ko Laging ganon. gagawin, lahat ang dami kong assumption. Yes. Pero parang kasi ako as a person, parang alam ko kung saan ako lalagay. Hindi. Hindi ko alam kung saan Hindi. ako lalagay. Not all the time. Well, kasi ako is, nanggagaling lang ako kuwari, task. Itong task na to, dapat ikaw na yung gagawa niyan. Kasi that's not my thing. So, kailangan ko palang iutos sa'yo para gawin mo. We have to communicate. Like, for example, kami naman ni June, uso yan eh, nung high school ka parang, uy, pag Valentine's, dapat may flowers ako Ay. Diba? Hindi, sample lang yun. It's not something like that. Pero parang, hindi ako ganun, hindi ako ma-flowers, sa example lang siya. Alam mo yung mga tao, may expectation sila na, uy, pag birthday ko, gusto ko may surprise. Ganon. Or dapat pag may delivery dyan, bayaran mo na to, kaya hugasan mo yung pinggan after eating. Alam mo yung well, that's a the task. demand.
Oo, parang mga ganon. Ako ano? May mga taong iba kasi yung kinalakihan nila. So, like sa amin lang ni Joan, sa relationship namin, i-share ko lang is, meron kami minsan mga meeting di avance. Mga points namin nasasabihin namin sa isa't isa. Ayaw Kasi mo. yun, na ayaw namin sa isa't isa and mga gusto namin, mga ginagawa. So, minsan nagmi-meeting kami, gabi na, anong ayaw mo sa akin? 5 things or 5 ganyan na na-realize mo, gano'n. Nakakatawa yun. Actually, alam mo, I admire you guys for doing such because para kayong opisina, no? Meron tayong business review. Oo, may business Saan review. nag-fail? Bakit kulang ang ganito? Yung mga ganun, nakakatuwa sila kasi they're still young and then nare-realize na nila na dapat nilang pag-usapan yun. Just so Oo. when they're together in life, at least, di ba, maiiwasan na nila yung mga issues. Very nice. Ako naman kasi, nga, siguro hindi ako makommunicate, tapos parang ina-assume ko, Oo. di ba, ganyan. So, para din na, kuwari, ako gusto ko ng flowers, pero hindi ko sasabihin na, gusto ko pag birthday ko, may flowers, parang maririnig mo sa akin, ang ganda ng flowers. I like flowers. Oo, tapos ina-assume mo dapat Oo. mabigyan ka na the Oo. next day. Na-assume ko na dapat mag-ring na sa'yo yun na gusto ko ng flowers. Dapat alam mo na kung kailan mo ko dapat bigyan ng flowers. Ganon. I don't know. Ako Iba-ibang naman, may ayoko naman na surprises, di ba? So, kapag gusto ko ng flowers, babe, gusto ko ng flowers ha, bilan mo nga ako, ganon. tao. Ganon ako. Ako hindi. Sasabihin ko. Hindi ako palasabi ng anong gusto ko. Ako Parang sasabihin gusto ko, dapat alam mo kung anong gusto ko. Kasi, Read my mind. Charot. 2 types of people in the world, magkaiba tayo. Eh, di ganon, di hanap ka ng partner na alam and tansyado ka. Well, Well. sana lang kung lahat ng bagay, no, na ilalatag mo para lahat maliwanag, para lahat maiintindihan at nagkakaintindihan. Di ba di sana perfect yung world? Ako, hindi laging ganun. Yan lang ako naisip ng topic. Pero I don't know if it's makes sense about assumptions on things, on people, on circumstances. Assumptions meaning, hindi naman judging people, di ba? Minsan kasi meron tayong preset sa mind natin probably, no? Kasi parang it's really easy for some people to judge other people. Yes, ayoko nang ganun sa lahat. Stress ako. Oo, parang Ayan, yan. Assumera ka, te. Ay, wag ka nag-a-assume. Huwag ka nang judge. Alam mo, well, very parang nasa culture yata ng mga Pinoy yan. Hindi ko nilalahat. Sorry. Parang, pero para doon sa ako akin, lumaki. no, hindi lang Pilipino, parang innate sa tao to really like judge people. talaga ba? Walang race na kung pinipili. Parang Oo. lahat ng tao. Meron talagang time na judgmental tayo. Tapos siguro hindi lang tayo nagiging judgmental. Pagka dumating na yung stage sa buhay mo na you don't care. Oo. Diba? Yes. You care less about people or about what other people is saying. Or doing. Basta, generally, you care less. Oo. Diba? Kasi iba na yung stage mo, iba na yung level na ini-investan mo ng time. Ako naman, hindi natin madedeny at some point judgmental tayo, chismosa, Marites nag-assume ako, tayo. marites ako eh. Ganyan, nauso nga yung marites na word, di ba? And ever since si June, knowing him, and lagi ko siya nakakasama, lagi niya sinasabi sa akin na, lagi kasi akong, babe, sa tingin mo ganito ganyan? Ano mo feeling ko ganito ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, sinabi ba sa'yo? Narinig mo sa bibig niya? O kung hindi mo narinig, wag mong i-assume. So, kahit nasabihin sa kanya ng isang tao na, alam mo, ang sama ng ugali ni person A, hindi siya galit kay person A, si June. Unless si person A may ginawa sa kanyang mali, or unless si galing kay person A yung chismis talaga, doon lang siya maniniwala. And I think it helps with my mental health because now, hindi na ako nag-assume, hindi na ako masyado nagmamind. Kung hindi sinabi sa akin right in front of my face, edi wala akong alam. Yun naman ako na. Okay. Your point is like, sinabi ni A, for example, ang sama ni B. Oo. Ay, mas ibigan to, ganyan, ganyan. Pero ikaw, as C person, hindi mo papaniwalaan si A kasi wala namang ginagawa sa akin masama si B. Hindi lang ganon. Parang more of, hindi mo nakita Oo. diretso Hindi yung naman- nangyari. Parang hindi naman ganun si B. Ibig sabi ni A, Oo. ganyan, kunya, ganon. Parang So ganon. parang sa'yo, wala yun. Pero minsan, may mga people who are good in Covering. covering and making a poker face. I mean, meron silang veil. They look very angelic, they look very mabait, pero behind all those, faces, diba? Oo, gets Is naman. probably a bad, hindi man bad, sabihin na not a good one. Kaya nga feeling ko, you always have to set your boundaries to everyone. And siguro trust your instincts na din. Yes. Pero at the same time, don't True. just believe yung kung ano sasabihin sa'yo ng mga tao easily. Yun lang naman yung lesson doon, Besh. Siguro darating din yung stages sa life natin na, kunyari,
yes, may stage tayong chismosa tayo, very pakialamera tayo, very ano tayo sa lahat ng nangyayari, judgmental tayo. Tapos as time passes, nare-realize mo na or mababawasan yung pagiging ganun mo. Because tayo as a person, guys, nag-evolve tayo eh. Hindi naman tayo naka-fix. Gets mo? Yeah. Diba? Parang feeling ko lang na nagbabago. Hindi naman porket chismosa siya for life. Diba? So, nag-evolve tayo as a person. May evolution talaga. And parang what is clear to me na as you age, you know, you tend to be like mindful sa mga bagay na mas less stressful, less yung issue. Kasi parang napi-filter mo na eh. Ang dami mo na siguro na pagdaanan, you've learned your lessons, and alam mo na kung ano yung pag-i-investan mo ng time versus sa didedmahin mo na lang. Yes. So, ayun. So, there's a lot of information overload to, guys. I hope you did enjoy watching. And wala lang, just closing the Vlog. vlog. We'll see you in Barcelona. Yes.